Hello Gemini, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. So Gemini, we have the Six of Swords. So Six of Swords is a moving on energy. Si Six of Swords, moving from troubled waters, ayan, maalon, papunta kayo doon sa kalmado, diba? So, moving from troubled waters to calmer waters. So, kung meron man kayong sitwasyon, no, for those of you, hindi ito para sa lahat ha, for those of you who are experiencing toxicity, 'di ba? Problemado, magulo ang sitwasyon sa buhay, maybe you're dealing with a toxic person, mga ganyan. So, maaari, no, na sa ngayon magdedesisyon ka na na talikuran na or iwanan na yung sitwasyon na yan. 'Di ba? Kunyari, sa trabaho, pwede rin, no? Nasa trabaho yan. Yung bang parang sinasagad yung lakas mo sa trabaho, no? Maaaring tinatambakan ka ng maraming gagawin, maraming responsibilidad sa trabaho, 'di ba? To the extent na kailangan mo na mag-overtime para magampanan lang, no? Or magawa mo lang, matapos mo lang yung mga task na binibigay sa iyo. Yung mga ganun ba? So, kung nahihirapan na ang iba sa inyo, 'di ba? Maaaring eto na yung time na gagawin mong iwanan na yung sitwasyon na yan. 'Di ba? Kasi if it's taking a toll on you already, bakit ka pa mag-i-stay dyan? Whereas, meron ka namang pwede pang ibang gawin. 'Di ba? Kaya maaari na gano'n ang sitwasyon ng iba sa inyo. You're just going to walk away from this toxicity, no? And you are going to choose peace, no? Happiness, 'di ba? Kasi marami ka pa naman pwedeng applyan na trabaho. Maaari meron ka pa naman pwedeng ibang gawin, 'di ba? Na pagkakakitaan, magnegosyo, or kung ano pa man. So, yun ang maaaring mangyari dito for some of you na nakaka-experience ng ganitong problema, no? So ngayon, moving forward na ang iba sa inyo, moving on na from the situation, and kaya pa pwedeng may travel din dito kasi pwedeng physically, tatanggalin mo na yung sarili mo dyan sa sitwasyon, pwedeng mangingibang bayan ka, mangingibang bansa, 'di ba? Para doon ka makapagsimula ng bagong buhay, bagong trabaho, or kung ano pa man, no, ang gusto mong simulang bago. So, kaya good luck sa'yo. So, we have Knight of Swords. Yeah, parang hindi ka na dito magpapatumpik-tumpik pa, hindi ka na magpapamamaya-maya na, talagang bibilisan mo na ang pag-aksyon sa plano mong ito, no? So, change is coming, no? Bagong lugar, bagong trabaho, or what, 'di ba? At gagawin mo to ng as soon as possible. So we have the Fool, yeah. Magsisimula ka talaga ng bagong chapter sa buhay mo, which is good. Kasi tama 'yan, 'di ba? You have a choice, 'di ba? May choice kang gawin ito, so why not? 'Di ba? Sige, magsisimula ka na ngayon ng bagong buhay. O pwedeng bagong trabaho, bagong relationship, bagong bahay, bagong lugar, doon ka natitira, or kung ano pa man, no? But most of you are going to start something new in your life na pwede ngayon nyo lang ito gagawin. Or maaaring pupunta ka sa lugar na first time mo lang puntahan. No? Yung mga ganon ba? So, iba-iba yan. Depende rin sa inyong sitwasyon. Okay? So, tingnan natin ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto ninyo po na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat!
So, tingnan natin ano pa ang mga messages para sa'yo. We have happiness. I am aware that being happy means that I am on the right path. So, napakaganda. Nasa taas niya sa Six of Swords. So, ibig sabihin nito na kung saan ka man papunta, itong decision mo na to na pag-alis, 'di ba? 'Yun ang magiging simulan ng iyong pagiging masaya. No, ito yung time na magiging masaya ka na sa buhay, 'di ba? At yung desisyon mo na 'to, maaaring matagal mo din itong pinagplanuhan kaya talagang sisiguraduhin mo na 'to ay magdudulot sa'yo ng kabutihan, magdudulot ng kasiyahan. So, good for you. We have peace, yeah. Kapayapaan, kasiyahan. Kasi kung masaya ka din talaga, 'di ba? If you are genuinely happy, mararamdaman mo talaga yung peace, no? Magkakaroon ka ng kapayapaan, 'di ba? At mawawala 'no, mawawala na yung mga negativity sa buhay mo, mga negative energies, mga negative thoughts, feelings, and emotions ninyo. Mawawala na ang mga yan and you're just going to be happy na. So that's a very good decision na yung pag-alis na yan kasi maaring for the longest time, yan yung parang nagiging sagabal or nagiging barrier para ikaw ay tuluyan ng maging masaya at magtagumpay sa buhay. So ngayon na kayo ay aalis na, iiwanan mo na, tatalikuran mo na ang ganyang sitwasyon. So good for you. Kasi ah magkakaroon na ng kapayapaan ang inyong pakiramdam, ang inyong isipan, and magiging masaya ka na, 'di ba? Mawawala na yung ano mo, yung bigat, no, sa iyong dibdib. Good for you. So we have gratitude. Sabi dito, I am thankful for this life and the opportunities that it presents. So napakaganda na reminder din ito para sa iyo, no? Always project gratitude, no? Laging mapagpasalamat. This is a beautiful reminder na importanteng lagi tayo talaga nagpapasalamat sa lahat ng biyaya, sa lahat ng grasya na dumadating, 'di ba? Kasi yung gratitude parang susi natin 'yan, 'no, sa mas malaking pinto or sa mas maraming pinto ng mas marami pang mabubuting bagay or magagandang bagay, magagandang sitwasyon, 'di ba? Beautiful blessings ang binubuksan mo rito. Kaya patuloy ka lang na marunong na magpasalamat at mag-appreciate, no, sa lahat kahit anumang dumadating sa buhay ninyo. So we have imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. So maaaring magiging creative, no? Maaaring yung ano ninyo, yung creative mind ninyo will be active around this time at maaaring maraming mga magagandang bagay ang maiisip ninyo, 'di ba? I-imagine ninyo at ang maganda rin dito yung imagination ano, parang ano din 'yan eh. Imagination is one powerful tool din no ng manifestation. Kaya kung gusto ninyong mag-manifest ng mga bagay-bagay or sitwasyon sa buhay ninyo, kung ano man yung pinapangarap ninyo, kunyari, you know, you can do that imagination. I-imagine ninyo yung sitwasyon na gusto ninyong ma-achieve, gusto ninyong magkaroon, gusto ninyong ma-experience, and then sa pag imagine ninyo, lagyan ninyo ng emosyon. No? As if imagine ninyo na nangyayari na kung ano man yung gusto mong ma-manifest sa buhay mo. 'Di ba? Isipin mo, i-visualize mo, um, ilagay mo dun ang emosyon kung gaano ka kasaya or kung ano man at ilagay mo yung sarili mo sa imagination mo. Kunyari, gusto mo magkaroon ng bagong sasakyan, kunyari bagong SUV, 'di ba? Imaginein mo yung SUV na yon, yung kung anong kulay ng SUV, anumang brand, imaginein mo yon. At kung gusto mong ikaw ang magda-drive ng SUV na yan, ilagay mo sa imagination mo, imaginein mo na ikaw na yung nagda-drive ng sasakyan na yan and masayang-masaya ka at ini-enjoy mo. So, as if nangyayari na, no? Yun ang ano, yun ang imaginein mo para tuluyan ng one day
'di ba? Dumating na 'yan na pangyayaring 'yan at one day 'di ba, maiisip mo na, "Oh my God, eto na 'yon, I'm already living my dream." 'No? So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.